Mga bro, pasilip ko ng aking mga breaker no sa aking off-grid na setup. So ito yung panel box ng aking mga breaker AC at saka DC no na dito sa ating inverter na Sandon 3 kilowatt 12 volt system na. So bali ito na no mga bro. Yan, papaliwanag ko lang. Ito yung aking DC breaker, battery to inverter. Tapos ito yung DC breaker from ACC to battery, no? Tapos ito yung SPD surge protection device at saka yung 6-in-1 digital meter, amp meter. Tapos ito yung EC breaker ng input sa inverter, SPD EC na SPD surge protection device, saka ito yung EC na output from inverter to load na no. So yan po ang aking so ito yung in ng battery, papunta yan doon sa battery. Tapos yung out niyan, ito sa load side, ito na yung pumunta dito sa inverter no, kasi yung breaker na nabili ko hindi siya reversible, kaya dito yung out, dito yung load side, ito yung inside ng battery. Yan. Tapos ito naman yung ECC to battery. So ito yung in from ECC, tapos ito yung out to papunta ng battery. Yan, siya naman ang naglo-load no kung gagamitin natin yung Tapos yung surge protection device, ayan, kasi nangangailangan to ng DC supply. So nagparallel lang ako dito, yung positive to positive, negative to negative. Tapos yung out niya, isa lang yan PE. So yan, ako niyan ng isang wire papunta dito sa aking grounding, ayun grounding yan, magkasama na yan sa aking grid tie, yun sa lahat ng ground yan, grounding terminal no, yan, papunta yan doon. Tapos itong aking 6-in-1 na amp meter, so nangailangan din siya ng AC supply. So ito yung AC supply niya, yan, kumuha ako ng supply niyan dito sa out nung inverter no, from inverter to, tapos nagparallel ako dyan ng dalawang wire pumunta dito sa 6-in-1 digital meter. Tapos ito naman yung isang wire niyan, ito ang dalawang, kasi maliit ito 12 number 12 lang to, so dinalawa ko yan, pinarallel ko yung mga na yan, dinalawa ko yan, nilusot ko yan, galing yan sa out dito sa inverter. Yung isang wire niyan pumunta yan dito sa ilalim ng 6-in-1 amp meter para siya ang babasahin ng nung mga watts para malaman natin, para siyang babasahin. Tapos yung isang wire naman yan, yung isang wire dito pumunta naman yan dito sa breaker. Yan. At saka ito, nung paglusot dito, pumunta uli yan dito sa breaker. Yan, dito sa out. Kaya pagka binuhay ko na tong inverter, mamaya mag-iilaw na yan, kagaya niyan no. Bubuhayin ko saglit yung inverter. Yan, ilan ko na, tapos bubuhayin ko to. Yan, pagka tumunog na yung relay niyan, ibig sabihin magbibigay na siya ng output. Ayun, tumunog na Nung tumunog na, umilaw na siya. Kasi napabasa na niya itong nilusot natin dito. Yan. Saka nagkakaroon na siya ng supply din dito. From dito, nung binuhay natin, nag-okay ng inverter, nagbigay na siya ng supply papunta dito sa amp meter, kaya umilaw na to. Ngayon kung patayin natin yung amp meter, itong inverter, patayin ko yan wala din siya kasi wala na yung nakat na yung supply. So ganyan lang no mga bro ang aking setup yan. Yan, tapos ito may nakikita kayong switch niyan. Kumuha ako ng supply niyan dito sa DC, sa load side ng DC. Papunta naman yan doon
doon sa aking ano LBD, yun, para ma-trigger yung LBD, magkaroon ng output din para doon sa power relay ko, doon sa power relay. Ganon din, hindi din to gaganang switch na to kung patay to si ano, patay to, itong breaker na to. Pag inon yan, kahit patay to, magsusupply siya, pero wala siyang isusupply na 220 doon kasi patay pa to, no. Magkakaroon lang siya ng supply pagka inon yan, tapos nagkaroon na ng inon ko rin tong load side, magkakaroon siya ng power na, kaya mag power up na yung relay ko pagka inon ko tong switch nito, no, doon sa LBD. Yan yung switch na yan. So okay mga bro, hanggang dyan lang, hanggang dito lang ang aking ano, no, pinakita ko lang kung paano ko terminate ang aking off-grid setup na 3 kV na 24 volts na ano, toroidal Sandon. Yan lang, so far so good, wala pang problema na ipakita nitong inverter na to at saka sa aking setup, no, wala pa akong naging problema, no mga bro. Okay, bye bye.